Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 63, ang milenyo. Natuon ulit ang atensyon ko sa lupa. Ang masasama ay nawasak, at ang kanilang mga bangkay ay nakahandusay sa ibabaw nito. Ang puot ng Diyos sa 7 huling salot ay dinala sa mga naninirahan sa lupa, na naging dahilan upang ngatngatin nila ang kanilang mga dila sa sakit at sampay ng Diyos. Ang mga huwad na pastol ay naging hudyat ng puot ni Jehovah. Ang kanilang mga mata ay natupok sa kanilang mga butas, at ang kanilang mga dila sa kanilang mga bibig, habang sila'y nakatayo sa kanilang mga paa. Matapos mailigtas ang mga banal sa pamamagitan ng tinig ng Diyos, ibinaling ng masasamang tao ang kanilang galit sa isa't isa. Ang lupa ay tila binahan ng dugo, at ang mga bangkay ay mula sa isang dulo nito hanggang sa kabilang dulo. Ang lupa ay nagmistulang tiwangwang na ilang. Ang mga lungsod at mga nayon, na niyanig ng lindol, ay bantan. Ang mga bundok ay inilipat sa kanilang mga lugar, nag-iwan ng malalaking kuweba. Ang mga basag-basag na bato, itinapon sa tabi ng dagat, o napunit sa lupa mismo, ay nakakalat sa buong ibabaw nito. Ang malalaking puno ay nabunot at nagkalat sa lupa. Narito ang magiging tahanan ni Satanas kasama ng kanyang masasamang anghel sa loob ng 1,000 taon. Dito siya ikukulong, upang maglibot-libot sa sirang ibabaw ng lupa at makita ang mga epekto ng kanyang paghihimagsik laban sa batas ng Diyos. Sa loob ng 1,000 taon ay matatamasa niya ang bunga ng sumpa na dulot niya. Limitado lamang sa lupa, hindi siya magkakaroon ng pribilehiyong magtungo sa ibang mga planeta, upang tuksuhin at inisin ang mga hindi pa nahulog. Sa panahong ito si Satanas ay lubhang nagdurusa. Mula nang siya ay bumagsak, ang kanyang masasamang katangian ay patuloy na nag-eehersisyo. Ngunit pagkatapos ay aalisan siya ng kanyang kapangyarihan at hahayaan na magmuni-muni sa bahaging kanyang ginawa mula noong siya ay bumagsak, at umasa ng may panginginig at takot sa kakilakilabot na hinaharap, kapag kailangan niyang magdusa para sa lahat ng kasamaan na kanyang ginawa, at parusahan sa lahat ng kasalanan na kanyang ginawa. Nakarinig ako ng mga sigaw ng pagtatagumpay mula sa mga anghel at mula sa tinubos na mga banal na parang 10,000 mga instrumentong pangmusika, dahil hindi na sila maiinis at matukso ni Satanas at dahil ang mga naninirahan sa ibang mga mundo ay iniligtas mula sa kanyang harapan at sa kanyang mga tukso. Pagkatapos ay nakakita ako ng mga trono, at si Jesus at ang mga tinubos na banal ay nakaupo sa kanila, at ang mga banal ay naghari bilang mga hari at mga saserdote sa Diyos. Si Kristo, kaysa ng kanyang bayan, ay hinatulan ang masasamang patay, inihambing ang kanilang mga gawa sa aklat ng batas, ang salita ng Diyos, at nagpapasya sa bawat kaso ayon sa mga gawa na ginawa sa katawan. Pagkatapos ay ibinigay nila sa masasama ang bahagi na dapat nilang pagdusahan, alinsunod sa kanilang mga gawa, at ito ay isinulat laban sa kanilang mga pangalan sa aklat ng kamatayan. Si Satanas din at ang kanyang mga anghel ay hinatulan ni Jesus at ng mga banal. Ang parusa ni Satanas ay higit na mas malaki kaysa sa mga nalinlang niya. Ang kanyang pagdurusa ay higit na hihigit sa kanilang pagdurusa na hindi maihahambing dito. Matapos ang lahat ng kanyang nalinlang ay nasawi, si Satanas ay mabubuhay pa at magdurusa ng mas matagal. Nang matapos ang paghatol sa masasamang patay, sa pagtatapos ng 1,000 taon, nilisan ni Jesus ang lungsod, at ang mga banal at ang isang tren ng hukbo ng mga anghel ay sumunod sa kanya. Bumaba si Jesus sa isang malaking bundok, na, nang mahawakan ito ng kanyang mga paa, ay nahati at naging isang makapangyarihang kapatagan. Nang magkagayoy tumingala kami at nakita namin ang malaki at magandang lungsod, na may 12 pundasyon at 12 pintuang daan, 3 sa bawat panig, at isang anghel sa bawat pintuang daan. Sumigaw kami, ang lungsod. Ang dakilang lungsod. Ito ay bumababa mula sa Diyos mula sa langit. At ito ay bumaba sa buong ningning at nakasisilaw na kaluwalhatian, at tumira sa makapangyarihang kapatagan na inihanda ni Jesus para dito. Dito nagtatapos ang Kabanata 63. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.